Fortunately po, mas madali po siya sa amin. Wala pa naman po kaming disadvantage na nakikita except sa, yun nga po, pag maghihintayan po kami kapag hindi pa tapos yung eksena ng isa. My role is Alex. Ako po dito yung protector ni Amira. And siguro ang nare-represent namin dito ni Amira is we are the figure of the people who are voiceless, who are powerless. Gusto namin maghikante pero hindi namin kaya dahil wala kaming power, wala kaming pera. And ang inner struggle namin dalawa is paano kami maghihikante ng limited lang yung means namin. So Alex is the protector and protector of Amira. Sorry. Si Amira po, lumaki po siya sa bundok ng Makiling kasama ang mga pamilya niya. Pero maaga po siyang naulila sa kanyang nanay. But they both share the same passion, which is yung pagiging herbalist. Mahilig silang tumulong sa mga tao. Pero tulad ng mga maraming Pilipino, tulad ng kahirapan, kailangan niyang mag-step out of her comfort zone. Kailangan niyang iwan ang pamilya niya, yung bayan na kinalakihan niya. And yung change na yun yung magbabago kay Amira. And I think yun yung kaabang-abang, kung yung pagbabago ba na to is papagandahin ba yung buhay niya or kakainin lang siya ng pod. Ayun. Okay, for my last question, this is your second project together. The first one was Yes. Return to Paradise. So ano yung mga qualities na discover nyo during your first project together that made you decide to work again for another project like Makiling? Qualities na na-discover. First po was si El, nakasama ko siya sa Return to Paradise. Yun yung first lead role niya, di ba? Masasabi ko lang, ang galing ng tao to. As in, para sa baguhan na nagagawa niya na yung mga hindi pa magawa ng mga ibang artista matatagal na. So, wala akong masabi. Proud na proud ako sa kanya and I'm just really impressed kasi ang galing niya, Martha. Yung qualities po na na-discover ko kay Derek is sobrang patient po niyang tao. Kasi halos sabay na po kami pumapasok ng taping and pauwi. So kahit meron pa akong eksena na natitira, inihintay pa na niya ako. And then he's very grabe na yung hunger niya to learn sa craft niya. Siya na mismo nag-aaya din sa akin pumunta ng workshop, kahit minsan, syempre tinatamad ako pa minsan. Siya na yung nagpo-push sa akin ngayon. So, big improvement to kay Derek din. So, yun. Mas madali or mas mahirap pa pag real life partner ang ka-eksena mo? Like, yung totoong boyfriend mo or totoong girlfriend mo for Elle and for Derek, or mas madali pa? Fortunately po, mas madali po siya sa amin. Wala pa naman po kaming disadvantage na nakikita except sa, yun nga po, pag maghihintayan po kami kapag hindi pa tapos yung eksena ng isa. So, I think malaking advantage po because we are very open to each other. We are very straightforward in terms of our work. So, pag may nakita kaming mali sa isa't isa, sasabihin namin kahit hurtful siya. Okay. So, there's room for improvement for us too. So, parang, ayun po. Ayun. The same question with them. And ano ba yung hurtful na nasabi sa'yo ni Elle? Yung disadvantage lang po siguro is yung naapektuhan ako pag nakikita ko siyang sinasaktan. Okay. Kahit na halimbawa pag pauwi po kami tapos galing siya sa iyakan, galing siya sa binugbog siya, tapos makikita mo sa kanya na sobrang yung mukha niya parang umiiyak, tapos gulo-gulo yung hair niya. Tapos parang ako as the protector sa show and as the protector in real life, masakit sa akin yan. Hindi kasi ibang klase po itong show na to. Napaka-creative ng ways ng mga pambubuli dito. Hindi lang siya basta
yung high school pang bubuli eh. Pwede ka nang makulong, di ba? Oo. Pwede ka nang makulong, pwede ka nang mamatay. So, yun yung mga dapat po ninyong abangan kung ano yung mga sinasabi ko po. So paano mo siya kino-comfort pag yung gano'n nakikita mo talagang halos bugbog sarado siya tapos pauwi kayong dalawa? Honestly, bumabawi talaga ako sa kanya. Like, unli utos. Pwede mo ko utusan kahit anong gusto mo gagawin ko. Papagluto ko siya in the morning, mga ganong pambawi. Mga ganyan. Try to make her life easier. Yeah. Kasi yung una yung pinagsamahan, talagang kumbaga pinag-init nyo na yung yung afternoon prime. So this time ba, mas mainit pa ba ang ipapakita ninyo? Mas mag-iinit pa ba ang mga manonood? Okay, hindi siya ganun kainit as compared to Return to Paradise. Kasi Return to Paradise focuses on romance. This one focuses on the life of a girl na magre-revenge. Pero of course, meron pa din, minake sure ni Direk Rado na meron pa din may init. Hindi lang niya basta sinasabing ganito lang ang kissing scene, dapat may hawak dito, dapat may ganito dito. Nag-uusap kami ni Elle off-cam na sinasabi namin na nalalagyan ni Direk Rado ng flavor yung mga eksenang plain na pag binabasa namin. And we appreciate Direk Rado for that. Actually, mahirap tong show na to. Napakahirap ng show na to. Ibang klase. And we owe it up to our director na kung paano niya nabibigay yung mga shots, kung paano niya napapadali yung buhay namin. Magaling. Nagulat din ako kasi first time ko napanood. And I like, pinapanood sa amin ni Direk Rado yung mga snippets, yung mga wala pang color grading. Pero this time, napanood namin po. And masasabi ko lang, congrats Direk. Sana marami pa tayong pagsamahan. And congrats na agad sa atin. This is it. This is the start. Yes. Iiyak na yan. I think it's a different kind of init. Kasi yung sa last na show namin, talagang siguro mas malaki yung pagpapasexy. Pero this time, ang story niya is about revenge nga. So ang init is heightened yung emotions namin lahat ng character dito. So I think every time na papanoorin mo siya, we will make sure na hindi matatanggal ang mata niyo sa TV. Dahil ang sukdulang pang-aapi, tatapatan ng sukdulang paghihiganti.